Matapang ng luha at puno ng pagluluksa. Ganyan ang madalas na eksena sa mga libing. Pero kakaiba ang nangyari sa Masantol, Pampanga. Kasi doon, ang libing ng isang lalaki ay idinaan sa TikTok. Paanong nangyari ng ordinaryong libing ay naging dancing libing? Hindi dapat maging malungkot sa bawat pamamahala. Dahil ito pa lang ang tunay na simula ng paglalakbay. Hindi ito street party. Lalong hindi piyestahan o ano pa mang klase ng kasiyahan sa kalsada. Sa maniwala kayo o hindi, isa itong libing sa bayan ng Masantol sa Pampanga. Lugar kung saan laging binabaha. Pero alam nyo bang walang bumahang luha sa malulungkot na sanang paghahatid sa huling hantungan sa taong ito na namayapa? Walang bakas ng pagdadalamhati dahil ang lahat nakangiti. Paano ba naman kasi mga patok na musika mula sa TikTok ang bumibida? Kaya ang resulta, todo indak at sayaw na nakakagana. Dahil sa dancing libing na in-upload sa social media, nag-trending ito at talagang pinag-usapan. Marami ang natuwa, ang iba namangha. Pero mas marami ang nagtataka. Bakit ganito kasaya ang libing na dapat sana ay madrama? At sino kaya ang nasa dancing kabaong na inirampa? You only live once o YOLO, ika nga. Kaya nga dapat laging maging masaya. Motto yan sa buhay ni John Rudolph Pascia o mas kilala sa tinawag na Diyosa. Sa pagsasayaw niya sa TikTok, nakakalimutan ni Diyosa ang bigat ng responsibilidad at problema sa pamilya. Galing kasi sa mahirap na pamilya ang 29 anyos na si Diyosa. Pangwalo sa 15 magkakapatid. Bata pa lang, alam na daw ng kanyang mga magulang na isa siyang Becky. At ang hilig niya, magsasayaw ng walang humpay kahit siya'y nag-iisa. Gusto niya talagang mag-artista kung nag-aaral siya para mabaong kami sa hirap. Para talaga siya, makatulong siya sa amin. Yung bata po siya, nakikita ko sa kanya, parang ang kilos niya, parang bakla. Di po nabayaran ko. Nang nagbinata, nagdalaga. Sa kagustuhang tumulong sa magulang, labag man sa kanyang kalooban, pansamantalang kinalimutan ni Diyosa ang tunay niyang pagkatao. Ay, pogi! Pero kahit anong pilit sa sarili, lumalabas pa rin ang pagiging pusong babae. Di ba sinabi ko sa'yo, tulungan mo muna ako sa paghahanap buhay. Mag trabaho, mag-aalo. Sabi ng gano'n, Tay, hindi ko po kaya. Mabigat po, sayang, sabi gano'n. Ano gusto mo trabaho? Mag-garniture, saka yung yung peppery. Sa tulong ng kaibigan ni Diyosa na si Monami, tinuruan siya ng trabahong gusto niya at babagay sa kanya. Diyosa, ganito yung pag-makeup ha. Ang maging parlorista at masahista. Pero sa kabila nito, ang pangarap na maging dancer, hindi pa rin nawawala sa kanyang sistema. Si Diyosa kasi, masayain siya, marunong siyang sumayaw. May dance contest, may sayawan, kahit ano, nag-i-intermission talaga siya. Tapos kapag nagkakasayaan kami, kahit hindi mo siya sabihin na sasayaw, talagang sasayaw talaga siya. Mother! May pasalubong ako sa inyo. Bawat kita ni Diyosa, pamilya ang nasa isip niya. May regalo ako sa inyo. Walang palya at sustentong laan para sa kanila. Namit niyo ba ako? Mabait sa akin. Lahat ng kapatid, nanay niya, bibigyan ng pera. Hati-hati. Sa libo, tandahan. Pwede na ako. Pasensya na kayo, yan lang na kaya
Galante po kasi siya eh. Mabait po. Bibigyan kami ng pagkain. Bibigyan yung nanay ko. Susuportahan niya kami simula ng pagkabata. Hindi niya po kami inaayaan na nagugutom kahit minsan walang trabaho si tatay. Palagsa po kayo, mura lang po. Dedikasyon sa trabaho para maiahon sa hirap ang pamilya ang naging goal ni Diyosa. Masaya ako kanina. Pero kasabay ng pagpupursiging maalagaan sila, sarili naman niya ang nakalimutan niya. Nung uli ko siyang kasama, napansin ko sa kanya na nangangayayat siya, nagiba yung kulay ng balat niya, naalis yung pagka-Diyosa niya. Iba yung dating niya talaga, nawala yung pagkaganda niya. Kasi dati, inaayusan ko pa yan eh. Kada umaalis kami, pinaplansya ko siya, mini-makeupan. Bakit ganun? Bakit nawala yung pagkaganda niya, pagka-Diyosa niya? Ano ba yung aura mo ngayon? Siyempre, gusto ko lagi akong maganda. Para kapag nategi ako, Nakuha pa nga daw ni Diyosa na magbiro sa kanya. Parang naghahabilin at malapit ng mamatay. Sinabi niya din sa akin, "Oy bakla, sis, kapag nategi ako, ayoko yung malungkot. Gusto ko yung masaya. Gusto ko yung mga barkada natin na happy sila, masaya kapag lilibing ako. At saka yung mga pamilya ko, gusto ko rin masaya sila." Hanggang isang araw, bumagsak ng tuluyan ng katawan ni Diyosa. Na, ano ba yung nararamdaman mo? Dahil sa komplikasyon sa lalamunan at sikmura, ang masayahing Becky nanghina at nawalan ng sigla. Nagtaka nga ako sa kanya bakit siya pumapayat. Pagkatapos niyang kumain, parang nagsusuka siya. Sabi ko, tinanong ko siya, na paano ka ba? Sabi ko, sabi niya, wala lang to, yung sikmura ako. Parang pagkatapos kong kumain, sinusuka niya. Parang nag-epilepsy po siya, nanginginig talaga, kawawa siya. Pero hindi naman po dating ganon. Hindi naman po na COVID. Miss na miss ko po siya. Hindi ko po akalain mawala siya sa akin ng madali. Hindi po talaga aakalain yun. Mabait po siya. At sa kanyang pagpanaw, isang bilin ang ipinakiusap niya sa kanyang pamilya. At yun ay magkaroon siya ng masayang libing. Dahil selebrasyon daw ito ng kanyang naging makabuluhang buhay. Hindi nga naman ito binigo ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Kaya't ang pangarap ni Diyosa na makilala at mag-trending, abay natupad din dahil sa kakaibang libing na mismong siya ang naghabilin. Sabi na nga ng ibang nakikipaglibing, napapaindak ako sa inyo, sabi nila. O sige, umindak tayo para kay Diyosa. Pag masaya tayo, masaya rin siya. Para sa iba, ang kamatayan ay kalungkutan o dapat katakutan. Pero iba si Diyosa na mas pinili ang mas masayang pamamaalam sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero alam niyo ba na hindi lang pala si Diyosa ang unang nag-request ng dancing libing dito sa Masantol, Pampanga? A Love to Lash, real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, A Love to Lash. Sigawan, tawanan at sayawan din ang naging paraan ng paghahatid ng isang matandang babaeng namatay na nagtrending sa social media noong 2019. Kitang-kita pa sa video ang paggiling ng mga bewang ng mga naghatid. Abay pati driver ng karo, hataw din sa pagsayaw. Lahat nag-enjoy kahit sa gitna ng pangungulila. Pagtupad rin daw ito sa huling hiling ng taong namatay. Para kay Eman, may-ari ng isang funeral parlor mismo na nag-service sa dancing libing na ito, wala naman daw masama sa ganitong klase ng paglilibing sa isang yumao sa buhay. Sa katunayan, parang nagiging tradisyon na raw ito sa kanilang bayan dahil likas daw na masayahin ang mga kapampangan.
Hindi ko mo na masaya yung libing namin. Hindi na namin nirespeto yung mga namatayan. Huling hiling na lang nila yon, yung namatayan at saka yung pamilya nila na magiging masaya. Kaya yung respeto namin sa kanila, nandun pa rin. Sabihin mang malayo sa nakasanayang paglilibing ang paraan ng pamamaalam ng ilan nating mga kababayan sa Masantol. Ang mahalaga ay ang pagmamahal at pagbibigay respeto sa kagustuhan ng kanilang mga mahal sa buhay. Gaya ng pangarap ni Josa na tinupad ng kanyang kaibigan na makilala siya at hindi makalimutan. At hayaang maiwan sa kanyang pamilya na nagmahal at tumanggap sa kanya. Ang masasayang alaala na hindi kailanman mabubura. Noong panahong kapiling pa siya. Lahat tayo'y pilit tumatawid sa tulay ng ating mga buhay. Sabi nila, hindi dapat maging hadlang ang kawalan o kahirapan para maitawid natin ang ating mas magandang kinabukasan. Tulad na lang nitong panoorin ninyong kwento ng isang estudyante na pinilit talaga na siya ay makapagtapos ng pag-aaral at makapagbigay serbisyo sa iba. Sabi nga niya, basta laban lang. Pagpupursige sa pag-aaral ang naging daan ni John Cedric Cañada para makatulong sa mga magulang. Tinodo pa nga ni John Cedric ang pag-aaral, kaya nakapagtapos siya bilang Grade 12 Batch Valedictorian. Nung nalaman ko po na 100% maging scholar po ako nun, ito na yung pwede kong panghawakan na tuloy-tuloyin ko na since sobrang laking tulong niya sa family ko financially. Gusto niyang maging doktor balang araw, kaya BS Medical Technology ang kinuhang kurso sa University of Santo Tomas. Kasi iba yung pakiramdam na meron kang natutulungan or meron kang nadudugtungan ng buhay. Pero nang magsimula ang pandemya noong nakaraang taon, hindi inaasahan ni John Cedric na isa ang kanyang pamilya sa labis na maaapektuhan. Lutang ang pag-iisip, hirap mag-focus, hindi makatulog at nagiging makakalimutin pa. Ilan lamang yan sa mga naging epekto sa mental na kalusugan ni John Cedric. Paano ba naman? Nawala ng trabaho ang ama at pati ang kanyang pangarap makapagtapos ay nalagay sa alanganin. Pero paano nga ba niya napapanatiling brainy good ang kanyang isipan? Hindi ba? Sa gitna ng napakaraming pagsubok. Parang naiisip ko na, baka hindi na ako makapag-aaral. Okay lang sana kung sinukuhaan ko yung pangarap ko. Ba't yung susukuhaan ko yung pangarap ko dahil lang sa finances? Parang ang hirap po nun. Dahil sa kagustuhang makapagpatuloy sa pag-aaral, nanghingi ng tulong si John Cedric sa mga kamag-anak at kaibigan, maging sa mga taong hindi niya kakilala. Nakakatuwa po na merong naniniwala sa'yo kahit hindi ako kilala. Dahil sa mga tumulong, nakapag-enroll si John Cedric sa second semester ng kanyang pangalawang taon sa kolehiyo. May nag-alok din sa kanya ng scholarship. Kaya naman, para hindi mabigo ang mga nagtiwala sa kanya at mapangalagaan ang kanyang mental health, sinimulan niyang uminom ng food supplement na mayaman sa Bacopa Monnieri, ang Memo Plus Gold. Nakakatulong ito na maprotektahan ang healthy brain neurons mula sa pagkakasira dahil sa stress, pag-edad at unhealthy lifestyle. So nung tinake ko naman po yung Memo Plus Gold, naging mas focus po ako sa pag-aaral, mas nakapag-decide po ako ng maayos, and actually po mas tumaas po yung grades ko po this semester. Lalo na po sa medtech, sobrang dami pong medical terms. So kahit na ni-review ko po siya nung nakaraang week, natatandaan ko ba din po siya. Mas nakita ko po sa sarili ko na nag-improve yung mental health ko. Third year medtech na nga si John Cedric ngayong simula ng klase. Para nga masuportahan ang ibang gastusin sa eskwelahan, nagtitinda siya ng medical supplies sa mga kaklase at ibang estudyante. With the support of my parents,
And lalo na po yung mga support ng taong naniniwala sa akin, plus yung matalas na memory, ito po yung mga babaunin ko na balang araw matatawag din po akong doc at makakatulong din po ako sa mga future patients ko. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I used this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair shampoo and conditioner. I love and I am so proud of these products.